sa isa nating topic na tungkol po ito sa ito, ipapatroba ko lang po kayo. Troba konti. At tandaan niyo po ba to? Government satisfaction rating. At tandaan niyo po ba yan? Ayan po ang government satisfaction rating noong si Speaker Martin Romualdez pa po ang nasa Kongreso. Kaya ako po pinapakita sa inyo dahil dito po nakita po natin ang House of Representatives sa pangunguna po ng ating Speaker Martin Romualdez ay nakagkaroon po ng malaking pagtitiwala sa ating taong bayan. Bakit po? Kasi po, dito po sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, huwag mo natin kalimutan, dyan po nagsimula ang Quadcom. Yan pong Quadcom na yan, ang tumatak po sa buong taong bayan. Dahil po yan kay Speaker Martin Romualdez. At bakit po natin na-open uli ang Quadcom? Dahil po ngayon po kailangan pong imbestigahan ng Quadcom ang nangyari po kay Yusek Cabral. Dahil masyado na po itong ginagamit ni Libiste. Diba? Masyado na pong hindi po kapinipaniwala ang mga nangyayari ngayon. Gaya nga po nang in-explain ko sa inyo kahapon, something fishy. Diba? At pag may something fishy, anong ibig sabihin? Malansa. Fishy. Okay? Kaya, kailangan po natin na ibalik po ang Quadcom. Although wala na po ang ating Speaker Martin Romualdez, sana po ipagpatuloy nila ang pag-iimbestiga diyan sa Quadcom ng nasabing pagkamatay ni Yusek Cabral. Yan po. Yan po ang rating ng dating House of Representatives. Kasama na rin po diyan, huwag nating kalimutan, si Congressman Acop na ating idol. Palakpakan si Congressman Acop sa kaitaas-taasan. Okay? At at sa mga tumawa po sa pagkamatay ni Congressman Acop, huwag kayong mag-alala. Pag namatay si Digong, magpapaparte kami. Ha? Tandaan niyo yan, ha? Pag namatay si Digong, magpapaparte kami. Pag dumaan yan sa harapan namin, duduraan namin sa muka. Anak ka ng po. Para pantay. Diba? Para pantay lang, para pantay. Yan po ang resulta ni Speaker Martin Romualdez. At kaya po, ito nga pong ICI, nakita rin po. Nag-imbestiga ang ICI, wala po nakitang ebidensya kay Speaker Martin Romualdez. Mga galit na naman sa atin nito si Boss Mike at si Chris Ulo, Jake Magnus at Biyahe ni Koy. Blah, 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 blah. Diba? Hindi na naman sila manalo-nalo sa atin. Aray ko. Diba? Inaasar nila si Speaker sabi ng ICI wala. Patay, talo na naman sila. Aray ko. Sir Manuel Jose, sir, hello. Diba? Yan po ay kailangan maimbestigahan. Ito po ang Quadcom. At ito po, tandaan natin, ang 19th Congress sa pamumuno ni Speaker Romualdez, diyan po tumatak ang maraming kasaysayan. Diyan po nagmarka ang maraming kasaysayan na nangyari sa politika natin. Dahil kay Speaker at Quadcom, nandiyan po napakulong si Duterte. Napa-attend po si Duterte dyan. Dahil po kay Speaker at Quadcom, nandiyan po ang Pogo. Natanggal yan. Dahil dyan sa kay Speaker tsaka sa Quadcom, ano pa? Ang daming ginawa. Ang dami po. Yung meron pa po silang Tricom kung saan yung mga vlogger ng mga DDS umamin na sinungaling sila. Aray ko. Ano pa po? Diyan po sa kay Speaker at diyan sa Quadcom, naalaman po natin diyan ang ang National Grid.
National grid natin, natalakay din nila dyan. Oh. Human rights, natalakay dyan. Napakaganda po yan. Kaya saludo po dyan sa Quadcom. At syempre, kaya nga umangat sila ng satisfaction rating na kung maalala nyo po itong 55.70 noon na ikinagulat po talaga ng mga Pilipino dahil nagustuhan nila ang napapanood nila at natutuklasan nila sa Quadcom. Sa pangunguna yan ni Speaker Martin Romualdez na inosente, Boss Mike, Chris Ulo, Jake Magnus, Biyahe ni Koy, inosente ha. Ma'am Arlene Losada! Ma'am Arlene Losada, thank you! Oh. Ngayon, dumako na tayo dito kung bakit po dapat imbestigahan itong ito. Ito pong ginagawa ni Leviste. Ito po, pakinggan niyo po. Kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit ngayon lang binanggit ang umano'y Cabral Files sabay hamon kay Congressman Leandro Leviste na ilabas ang listahan. Gate ni Leviste, lehitimo ito at maaring may iba pang may kopya. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga tanong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa kapwa-kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kung Setyembre pa raw hawak ni Leviste ang binansagang Cabral Files, bakit raw hindi niya ito agad isinapubliko? Yes! Tama! Yun po. Kung hawak mo ang files nung September pa lang, bakit hindi mo sinapubliko? Yan ang kaduda-duda na kailangan imbestigahan po ng Quadcom si Leviste. Hindi po dapat palampasin to. Anong hinihintay mo? Ha? Anong hinihintay mo? Anong karapatan mo itago yan? Ha? Kung yung mga ibang tao nga dyan nag-i-insist kay Pangulong Bongbong Marcos sa makukulong, ikaw, may privilege ka na itabi mo? Sino ka ba? Aba? Sino ka ba? Sino ka ba para hawakan yan? Kung yung mga veterano nga dyan sa Quadcom na nire-respeto, na marami nang napatunayan, hindi ganyan kagaspang ang mukha, pero ito, iba tong klase na to. Gifted child. Patayin mo si BBM? No joke. Actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead. If he wanted to do a disclosure, it should be a full disclosure of everyone. Sa paglalahad ni Leviste kahapon, Tama, full disclosure. Ipakita mo sa taong bayan, ba't tatago mo? Tapos pinakita mo kasama si Pacquiao. Ano ba yan? Hindi natin napansin yun eh. Ito po, parinig ko lang sa inyo ha. Meron siya sinabi kasama si Pacquiao. Eh, hindi na senador si Pacquiao eh. Oh, paano masabi legit ka? How can you say you're legit but your documents is not? Ha? Tigil ako ah. Di ba? Oh. Paano mo yun? Oh, eto, oh. No senator left behind sa Oh. 1925 national na hawak ng bilyonaryo with the imprimatur deadening WE tanggap youth of their ang mga loob sa 2025 NEP. July 2021, Senator Chief 30 projects. Ikaapat si Senator 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, siyam. Senator Bong Revilla. Oh. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Coco Pimentel. 6 naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. Oh. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP.
Ayon yan kay former Yusek Bernardo, dahil dapat namang galing ang Nasa si Pacquiao, nandiyan si Pacquiao, di ba? They want to include in the former DPW DP. lahat ng mga senador na natapos simula na may 34 bilang DepEd Senep. Para kay Senator Pito, Hindi, para kay may former kasama si Senator Pacquiao Coco eh. Nasaan ba Pimentel. yun? Tig-anim naman, sina Basta sinama niya si Pacquiao eh. Di ba? Sinama niya po si Pacquiao. Tapos, meron po lumalabas, iba na yung record ni Pulong. Di ba? Iba na yung record ni Pulong. Magaling to eh. Magaling magmanipula to. Napakagaling magmanipula. Okay, dito tayo. Hapon, sinabi niyang ang Cabral Files Di ba, Sir? Oh, Sir Noel, kasama si Pacquiao. Paano makakasama si Pacquiao? Di ba? Paano makakasama si Pacquiao na hindi pa siya senador? Hindi na siya senador. Di ba? Oh, hindi na siya senador eh. Oh. Paano siya makakasama? Libiste. Oh, ito. Ayan, no? Oh, ito. Ayan. Ayan, no? 2 projects. Paano nangyari yun? Libiste. Paano nangyari yun? Na si Pacquiao kasama. Ito, para malinaw, baka sabihin, gumagawa tayo. Tanga yung mga DDS, madaling. Oh. Paano na nangyari, Libiste, na kasama si Pacquiao dito? Paano nangyari? Bakit paano nangyari? Kasi nga, si Pacquiao kasi nag-expose din ng mga ganyan, di ba? Yung rock netting. Nare-realize na talaga namin na pagdudugtong-dugtong namin ngayon, sinama mo si Pacquiao para mag-isa rin sa ganon, sa mga kumalabang kay Pulong, ganon ba? Oh, di ba? Malin kay Igus. Lahat ng mga kumalaban sa rock netting sa 51 billion, nilista mo na. Ngayon, nakapokus ka kay Ridon. Bakit ba nakapokus kay Ridon to? Kasi si Ridon po ang isa sa chairman ng Infracom. Inaalisan niya ng credibility. Okay? You are trying to, what do you call this? To humiliate the credibility of Terry Rizong. Okay? So that the citizen and the Filipino people will hate Terry Rizong because he is involved in the controversy of insertion. Ngayon, si Pacquiao sinama mo. Kasi isa siya sa mga nagalit dyan sa rock netting. Parang basang-basa na. Tuloy natin. ay listahan ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman daw nito ang pangalan ng mga mambabatas na may bilyong-bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget. Aniya, matagal na niya itong sinasabi pero hindi lang napapansin ng publiko. Anong matagal? Wala kang sinasabi, boy! Huwag ka magpanggap! Anong matagal? Ha? Anong matagal? Pinuri ka pa naman ni Lacson. Lacson, paano to ngayon? Oh. Kasi imposible yan eh. Imposible yan. Roel Arrogante, pare, salamat. Si Loren Legarda at si Lacson po ay close. Pinuri pa ni Lacson yan. Nawaw mali nga si Lacson dahil wala namang kaso si Eric Buhain. Doon sa pinagbibintangan niyang punersa niya. O, bakit hindi nalaman ni Lacson yan? Ha? Ba't hindi nalaman ni Lacson? Pabida ka, ha?
nasabi ko nga din sa ibang mga interview na Opo. dapat si Yusek Cabral ang maging state witness dahil siya ang may pinakamaraming alam sa buong DPWH tungkol sa mga budget insertions. At nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. May binanggit na dati si Leviste na pangalan ng mga kongresista, pero tumanggi na siyang pangalanan ang iba pang politiko dahil mas mainam daw kung DPWH na ang maglabas nito. O, kita mo ba't kailangan tutuloy pa sa'yo? Sino ka ba? Messenger ka ba? Ha? Hindi yata congressman to, post office ka ba? Aray ko. Post office yata to eh. Sabi ni Ridon, kahit siya daw pinangalanan ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. Asan yung listahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas? Tama! Nasaan yung listahan mo, Leandro? Nung magkasama kayo, Nino, ni Priscilla Almeda. Ha? Tanda mo yun, Leandro? Kasama mo si Priscilla Almeda. Basang-basa kayo. Di ba? Meron pa nga sa may kotse. Meron pa kayo sa may terrace. Hindi mo madidinay yan, Leandro. Kahit tanong mo si Priscilla Almeda, sutla. Anak ka ng po. Kala yata neto, hindi natin alam yun eh, ha? Alam mo yun, Leandro. Nako, kita pa yung mga... Oh, naalala mo na. Kasama mo si Priscilla. Sa may kotse. Walang aircon. Oh, dami sa'yo, Leandro. Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa iyo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025 na ilabas mo na ito. Tama. Paglilinaw naman Tama, September pa po ha. Isipin nyo, September pa. September pa nasa kanya. At ang balita po, ikagugulat nyo. Tignan nyo ha. ni Leviste, Bicol Saro Party List ang may proyektong nagkakahalaga ng 150 million pesos sa Camsor at hindi si Congressman Ridon. Hinihinga namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Giit naman ni Leviste, lehitimo ang listahang nakuha niya mula kay Cabral. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Oh, hindi legit. Hindi legit. Hindi po legit. Doon pa lang eh. Nilaglag niya na sarili niya eh. Paano legit? Eh, yung staff ang naglagay. Oh. Wala na. Staff ang naglagay eh. Sa korte. Oh. Nakita mo ba? Sinabi ba sa'yo na yan ang kay Yusek Cabral? Siya naglagay. Yung staff niya po. O, talo na. Talo na. Hindi pwede sa korte yon. Oh. Tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay code ng hindi lang isang staff. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral ang listahan noong September 4 matapos i-otorisa ni Public Works Secretary Vince Dizon. Pero tila duda rito si Ridon. Mainam aniya na kausapin ng iba pang taga DPWH para malaman kung totoong voluntaryong ibinigay ni Cabral ang listahan kay Leviste. May mga narinig po tayong allegations na parang it was not voluntary. No? So we'd like to get a bit more details about it. Kasi I think yung facts naman po talaga ay he actually went to the DPWH office on a particular day and we will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao. Sabi Pumunta nga daw siya, sabi ni Ridon. Pakinggan nyo maigi ha. rin nila Talk to everyone in the office
I think yung facts naman po talaga ay he actually went to the DPWH office on a particular day. Nagpunta daw. We will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao? Sabi rin ni Leviste, mukhang merong ibang may hawak na ng Cabral Files bukod sa kanya. Kagabi raw, may tumawag sa kanya na may alam tungkol dito. Parang partial lang naman daw ang hawak niya. Pero parang may nagbigay na nga ng partial na kopya ng... Oh, kita mo na? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang
pahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ito